Siya si Eastman, Amerikanong YouTuber, at lumabas siya ng kanyang bansa para mag-explore. Pero sa kasamaang palad ay napadpad siya sa napakadelikadong lugar. 25 years old siya nung nagsimula ang kwentong ito at simple lamang ang buhay niya sa Amerika. At ng 2023, ang una niyang travel papunta sa Pilipinas kung saan nakilala niya ang kanyang napangasawa na si Carisha, taga Cebuco, Zamboanga del Norte sa Mindanao, at ikinasal sila sa traditional way ng Mindanao. Ngayon, kilala ang Zamboanga del Norte sa magaganda at historical na lugar pati na rin sa mga kilalang beach resorts. Pero ang ibang parte ng mga lugar dito ay napakadelikado. Kahit mismo ang mga lokal na Pilipino at lalo na ang mga dayuhang turista ay pinaaalalahanan na doble ang pag-iingat kung sakaling bibisita sa lugar ng Zamboanga del Norte. Pero hindi naman nabahala si Eastman at agad niyang nagustuhan ang lugar pati na rin ang mga tao at kultura dito. Ngayon itong si Eastman ay makikitang masaya ang kanyang pamumuhay sa Zamboanga kasama ang kanyang asawa. Active siya sa kanyang YouTube channel at lahat ng nangyayari sa kanyang buhay ay inila-livestream niya. Active rin siyang mag-upload at sumagot sa kanyang mga followers. Kaso ang malaking pagkakamali ni Eastman na isineshare niya sa kanyang YouTube channel kung paano sila nabubuhay financially sa bayan ng Zamboanga. Katulad na lang nang nagtayo siya ng maliit na sari-sari store. Sinabi niya sa kanyang YouTube channel kung magkano ang kanyang nagastos at ipinapakita niya ang mga pera kung saan ito nakalagay. Kaya naman hindi nakakapagtaka ng isang gabi ay meron ng loob sa kanilang tindahan. Malaking pagkakamali na mag-post siya sa usapang pera, lalo na sa nayon na tinitirhan nila. At lalo pa ang hindi alam ni Eastman ay tingin sa kanya ng mga lokal na tao doon ay mayaman dahil isa siyang dayuhang Amerikano. Pero itong si Eastman ay hindi naman mayaman sa Amerika, isa lang rin siyang pangkaraniwang tao doon. Ganun pa man ay malayo pa rin ang mararating ng kanyang American dollar sa palitan ng pesos sa Pilipinas. Pero sa kabila ng kanyang masaya at tahimik na pamumuhay ay merong mga taong concern na nagsasabi sa kanya na gusto siyang kidnapin at madalas siyang pinapaalalahanan na mag-ingat dahil ang tingin sa kanya ng maraming tao ay madami siyang pera. At kahit nalaman na ito ni Eastman ay nagdesisyon pa rin siyang manatili sa lugar ng Zamboanga kahit namuuna ang kanyang takot sa pang-araw-araw. October 17, 2024 at isang gabi ay nangyari na nga ang kinatatakutan. Sa kanilang bahay, si Eastman, ang kanyang asawa at pamilya nito ay natutulog habang bigla na lamang may pumasok na mga pulis na armado ng mga baril sa loob ng kanilang bahay. Dinakip nila si Eastman at kinaladkad papalabas ng bahay habang nagkakagulo at nagsisisigaw ang mga armadong pulis. Pero ang katotohanan nito ay hindi talaga sila totoong mga pulis at nagsuot lamang ng uniforme dahil sila mismo ang mga kidnappers. At nang nakalabas na si Eastman at ang mga armado sa bahay ay nanlaban ito at pinilit niyang tumakas. Tinangka ni Eastman tumakbo pero bigla siyang binaril ng mga kidnappers sa hita at binaril niya siya at tumama naman sa kanyang tiyan. Sabay kinuha ng mga kidnappers si Eastman na duguan at ang kanyang asawa na si Carisha ay walang kalaban-laban ay nakitang lahat ng mga pangyayari habang nagsisisigaw siya, tumiiyak at humihingi ng tulong. Pero walang awa ang mga kidnappers, sabay kuha pa rin nila kay Eastman na may mga tama ng baril at pumunta sila sa dalampasigan at isinakay sa speedboat sabay takas sa karagatan ng Sulu. Hindi kinalaunan ay nalaman ito ng mga totoong pulis. Hinanap nila si Eastman sa mga bahay-bahay at mga katabing lugar, ganun rin sa karagatan, ngunit wala silang nakita. At ng December 2024, dahil wala silang nakitang Eastman, ay pinaniniwalaang namatay si Eastman sa mga tama ng baril at pinaniniwalaang ring itinapon ang kanyang katawan sa karagatan. Pero dahil hindi nakita ang bangkay ni Eastman ay naniniwala pa rin ang asawa nito na baka pwedeng buhay pa si Eastman at itinatago lamang. Pero sa kabila ng lahat ay kahit papaano ay nahuli ng mga pulis ang ibang mga kasamahan ng mga kidnappers. Ang iba naman ay napatay na dahil sa engkwentro. At ng January 2025 nahuli nila ang mismong mastermind sa pagplanong pagkidnap kay Eastman.